So ayan mga buddy, magandang hapon. Time check natin mga buddy is alas 5 na ng hapon. So may chat galing kay Papa Dins mga buddy. So pupunta tayo dun para mag-edit. Susunduin ko na rin si ate. Si Ping pala. Susunduin ko na rin si Ping. Tapos punta ko lang dito sa bahay. And then yun na. Pupunta na ako sa kanila. So yun mga buddy, alas 5 na ng hapon. Ma'am, uwi na muna ako. Yan si Mrs. Kamusta ang tiyan mo? So, yan. Medyo masakit. Kanina masakit. Sumasakit kanina? Kanina. Ang dilim pala. Ang dilim pala mga buddy. Nag-vlog ako. Sorry po. Kanina masakit. So, ito kasi mga buddy. Medyo mababa yung tiyan ni Mrs. Kung makikita nyo, medyo mababa siya. And tigas o. Yan. Ang tigas. Tapos, every madaling araw, kaya minsan puyat din ako mga buddy. Puyat din kami kasi lagi siyang pagpatak na ng mga alas 2, alas 3, lagi nang ihi yan hanggang madaling araw, hanggang umaga ihi na siya ng ihi. Halos every 30 minutes ganun, kaya putol-putol yung tulog niya. At ginigising niya rin ako mga buddy kasi hindi niya rin kaya tumayo mag-isa pag nakahiga dito. So yan, dito ka muna. Mag-vlog muna ako. May miss mo ako? Sige na. May miss mo ako? Okay, so ayan, so ayun mga buddy, sunduin ko lang si Ate Ping tapos diretso na rin ako sa pinaka-business. So ayan mga buddy, kita-kita po tayo at ingat po sa pagmamaneho. Ingat ako ma'am. Siyempre. Ba't ingat ako ma'am? Kaya si ate nandito na mga buddy. Si ate nandito na, nag-aaral. Ang ginagawa mo? So ayan, so sunduin ko na si Ate Ping. Bye-bye ate. Bye-bye. Pasalubong. Opo. Bye-bye. 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 Si Alison, ang kanilang pinsan. Bye-bye, son. Ingatan niyo si ma'am ha. Dito muna si ma'am ha. Para ko nagpapaalam. Pambira, loko-loko pa. Hindi kasi ganun ako mapagmahal. Ano ka ba? Mapagmahal kasi ako, kaya ganun. So, yan. Ay, akin na pala yung binili kong wire, ma'am. At idadaan ko doon sa talyer. Alright, mga buddy. Maghahanap na tayo ng remittance center. Cebuana or Palawan or kahit ano mga buddy kasi may nagpadala sa akin mga buddy para sa isang guwang. Kapasalamat ulit ako kay Mama Leonora sa tiwalang pinagkakatiwala niya po sa akin. Kasi sa akin niya po ipinadaan para ipaabot ang kanyang pagtulong. Yan, maghanap po muna ako ng remittance center para makuha yung padala. At baka ito mga buddy sila kuya na lang yung mag-aabot kay kung kanino man. Ayan. Ibigay ko na lang kala kuya, kala ate kasi sila yung talagang mas tama na mag-vlog or magbigay ng tulong. Ayan, hanap na tayo mga buddy. Here. Thank you. Yes, thank you. Buddy, nakuha na natin yung padala. Kaya mga buddy, papasok na tayo at yun yung medyo mahirap dito pag netong hapon. Rush hour na mga buddy, medyo marami ng sasakyan, marami ng tao, medyo traffic na. Kagandaan lang mga buddy, nakamotor tayo, pwede tayo sumingit-singit. Yan. Yan o. So isang oras na ito mga buddy, nasa 1 hour kung tinatakbo rin kasi ito. Isang oras mula sa bahay hanggang sa kanila pag ako'y babiyahe. Pero pag gabi, pag ganitong traffic, may mga rush hour yung ganito, mapit ako ng isang oras. Pero pag gabi, pag pauwi na ako, wala na masyadong sasakyan. Umabot lang ako minsan ng 30 minutes, so matagal na yung 45. Kaya, pero syempre may doon pag-iingat pa rin. Kakipag na pag-iingat pa rin. Right?
Kita-kita tayo mamaya mga buddy pag nandun na ako. Medyo gagabihin na ata ako, mga alas 6 na ako makakarating doon. Alright. Mabot tayo ng isang oras mga buddy. Mabot tayo ng isang oras. Malaking katawan. Hindi buhay. Oy! Tingnan nga natin. Buddy! Ah! Kinso, Kinso. Andun ba mo? Saan? 2,000 years later. At yun mga kabady, uwi na tayo. Ayan, so tayo mag-edit. Kuya Bogi. Nako boss. Chat lang ako kay Mrs. na pauwi na tayo para hindi mag-alala. So time check natin mga buddy is 10:35. So gabi na mga buddy. Chat lang tayo na pauwi na para hindi mag-alala. Ayan. So yan. So larga na tayo mga buddy. 10:35. So orasan natin kung anong oras tayo makarating sa bahay. Alright. Keep safe sa atin. Nakapag-pray na rin ako. Larga na tayo. Parang konti na yung gas ko mga buddy. Habot pa kaya yan. Isang gulit na lang ah. Oh. Ano pa si boss? Mga buddy yung gas ko. Isang guhit na lang. Hindi ko alam kung kakasya yan. Larga na tayo. Sina muna tayo para alam ni ate tsaka ni Papa Dins nandun siya. Si ate tsaka si Papa Dins lang ay nandun sa kanilang nagpaalam. Si kuya kasi mga buddy ay nasa church pa. Napaka ano yan ni kuya, napaka masigasig sa church. Kahit gabi, madaling araw nasa church yun. Yung gate dito pag gabi na nakasarado. Dami na naman akong kalabang aso dyan boss. Pag itong madaling araw, daming aso. Mga habol pa naman sila. Mas thank you boss ha. Pauwi na tayo at doon kasi mga buddy sinasarado yung gate yan, may oras lang. Pero siya, dahil kakilala na nila ako na nag-edit kay Boss Ka Business, pinagbubuksan nila ako pag pauwi kasi dito ako dumadaan sa shortcut mga buddy, shortcutan. Kaso ang problema lang, medyo madilim dito. Kaya yung lagi kong pinapakita sa inyo mga buddy, madilim. Mas maano kasi dito mga buddy, mas malapit. Kaya dito ako dumadaan. Siyempre double ingat pa rin tayo kasi hindi natin alam yung isip ng mga tao. Medyo madilim dito. Ayan, lalo dun sa dadaanan ko mamaya sa may Gubat Syudad. Napaka ano yan, napakadilim dyan. Kaya nagpadagdag ako ng ilaw mga buddy. Ang problema naman hindi sakto yung pagkakalagay. Hindi siya masyadong malayo. Nasa harap ko lang din yung nilagay na ilaw. Lalagay ko mga buddy, tignan niya. Oh, tingnan. Nasa harap lang din, hindi rin siya makaliwanag sa malayo, kaya papa-adjust ko pa yung ilaw na nilagay sa akin. Dami pa namang aso dito ganitong gabi, lalo pag madaling araw minsan umuwi ako, daming nagagalang mga aso tsaka nangahabol. Iba sila pag umaga behave lang sila, pero pag dating ng madaling araw o gabi nangahabol na sila. So yan, medyo binibilisan ko lang mga buddy kasi
Yung gas natin, nag-alanganin ako sa gas natin mga buddy. Isang guhit na lang, hindi ko siya napansin kanina. Kaya yun, pauwi na rin naman tayo mga buddy. At tataas ko lang yung ating camera para makita nyo yung dinadaanan natin. Yan. Yan, para makita nyo. Mas free ako paggabi kasi wala na akong gagawin mga buddy. Siyempre nagpapahinga na rin yung dalawang bata. Hindi si Mrs. nagpapahinga na rin. Pag umaga kasi mga buddy, siyempre maraming gagawin. Mag-aasikaso sa dalawang bata, papasok, maghahatid, tapos magluluto siyempre. Tapos minsan naglalaba kami, malengke. Maraming mga buddy sa buhay mag-asawa. Siyempre kailangan magtulungan. Ganun nga yung sitwasyon ni Mrs. Kaya hindi ko naman siya pwedeng pabayaan o hindi tulungan. May mga bagay na masasakripisyo. Yun naman mga buddy ay tinitimbang-timbang ko naman yan. Kaya huwag na po kayong magtalo-talo sa comment section o huwag na po kayong okay lang naman sa akin yung mga basher ng babas. Pero syempre mahirap po kasi yung may pagtatalo-talo o hindi pagkakaunawaan. So lalo pag sa ka-business family, kada papa din, ang hangad lang naman po namin ay syempre ma-entertain kayo, mapasaya kayo. Wala namang ibang hangad ang ka-business family at ang team ka-business ni Papa Dins, kundi magpasaya at mag-entertain ng mga tao. At kalakip na dyan yung pagtulong sa kapwa mga buddy. Yun lang naman yung gusto namin. Kaya huwag na po kayong magtalo-talo sa comment section kasi ganito, sa ganyan. At ganoon na rin sa mga kagwangs, mga buddy. Ano rin naman yan. Part yan ng pagpapasaya o pagbibigay ng entertainment. Kung minsan may mga hindi kayo gusto, part po yun. Hindi naman po kami perfecto. May mga bagay talaga na minsan nasasabi o nagagawa na hindi naman sinasadya. Kaya ayun mga buddy, pagpasensyahan nyo na at lang tayo, peace, love lang tayo. And lang, pag-unawa lang. Pero entitled pa rin kayo na mag-criticize o mambash. Huwag lang below the belt sana mga buddy, kasi mas maganda yung itinutuwid natin yung kamalian kesa sa binabash o kaya bang pinapagalitan. Parang yung anak mo mga buddy, yung anak natin, mas maganda yung itinutuwid natin yung pagkakamali kesa sa pinapalo o pinapagalitan agad natin. So huwag tayong laging nagagalit o laging namamalo. Kailangan ng pagtutuwid, yun yung pinakamahalaga sa lahat. At yun, focus lang tayo sa pagmamaneho mga buddy. Dito na tayo sa medyo madilim na part. At madilim talaga dito mga buddy. Kaya ingat-ingat tayo dito. Marami pang asong biglang tumatawid. Ayan, pusa. Kaya ito yung ilaw ko. Dinadagdag kong ilaw. Yan. Maliwanag din siya. Ang problema nga lang, hindi makalayo. Yan. Doble ingat pa rin tayo. Makita yung mga body, napakadilim. Tsaka bibihira yung mga dumadaan dito. Ayan lang, mga truck lang. Kasi merong dito shortcutan ng mga truck papuntang NLEX. Yan yung mga body, papatayin ko yung pinadagdag kong ilaw. Ganyan lang kalakas ang ilaw ko dati. Ting dumadaan ako dito, napakadilim yan. Walang mga street light, kaya ang kasalubong. Kaya madilim dito mga buddy. Kaya nagpadagdag ako ng ilaw para maliwanag. So ayan. At yun, naibigay ko na rin kay ate yung yung pera kanina. Abangan nyo na lang mga buddy kung sinong kagwang ang mapagbibigyan. Napapasalamat ko ako ulit kay Ma'am Leonora sa tiwala na pinagkalab niya sa akin, na sa akin niya pinadaan para iabot ang kanyang tulong sa kagwang. Maraming salamat Ma'am Leonora. Mag-iingat po kayo palagi at more blessings po sa inyo. Sana pagpalayan pa po kayo para mas lalong marami po kayo matutulungan.
Pagpalain po kayo ng siksik, liglig at umaapaw. Ayan. Okay, yun. Nakalagpas na tayo sa medyo madilim na part. Dito naman tayo sa pangalawang madilim na part. Ayan. So, salamat mga buddy sa pagsama nyo, sa pagsuporta sa akin, sa hindi nyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At napakalaking tulong po nyo mga buddy. Para at least kahit paano meron tayong revenue sa YouTube. Hindi man malaki yung sinasahod natin, makakasapat yun para mabigyan natin ng pangangailangan sa araw-araw ang ating pamilya. At kung loloobin, makatulong din tayo sa iba. Ano yung mga buddy, pangarap ko yan, yung pagtulong sa kapwa. Kagaya ng ginagawa nila Boss Ka Business. Pangarap na pangarap ko yan dati pa kung babalikan nyo yung mga unang vlog ko. Yan talaga yung ano ko mga buddy, gusto kong content. Kaya syempre hindi naman ako magpapaka-plastic mga buddy o magpapaka-ipokrito. Kung ang pamilya ko nga nangangailangan, di ba? Paano ako makakatulong sa iba? Paano ko magagawang makatulong sa iba kung ang pamilya ko mismo nangangailangan din? Kaya syempre mga buddy, bilang pamilyadong tao at gusto ko rin tumulong sa pamilya ko. Lalo yung nanay ko mga buddy, medyo may edad na rin. Tapos yung ibang kapatid ko naman, ganun din, wala naman din laging trabaho na sapat, nakita para mabuhay ng maayos. Kaya bilang kapatid, kailangan din natin sumuporta kung ano yung kailangan natin. Hindi man palagi, at least nakaalalay tayo sa mga panahon na kailangan tayo ng ating kapamilya. Yan ang naging priority mga buddy. Sa ngayon, priority ko syempre pamilya. Pero hindi nawawala yung pagnanasa natin na makatulong sa ating kapwa mga buddy. Kaya kung loloobin, sa tulong nyo mga buddy, sa suporta nyo, darating yung panahon na tayo man din ay makakatulong sa ating kapwa. Hindi man sa malalaking bagay, sa maliit na bagay, at makapagbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kababayan o ating kapwa, napakalaking tulong na po noon at napakagandang legacy na may iwan natin dito sa mundong ibabaw. At yan ang ating isang ninanasa, makapaglingkod sa Diyos. Unang-una, syempre makapaglingkod sa Diyos, makatulong sa ating pamilya at makatulong sa ating kapwa. Yun lang naman mga buddy. Yan, kaya salamat mga buddy. Dito na ulit tayo sa medyo madilim at medyo focus lang tayo sa pagmamaneho. Mamaya na lang ulit mga buddy. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Pero kung gusto niyo kong kausap, isama ko kayo sa aking biyahe kasi malayo-layo pa ito mga buddy. Umalis tayo kanina doon kila ka-business ng 10:30 ata yan, 10:30. So at titingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa bahay ganitong gabi na walang traffic. Ito may mga kasalubong tayo dito. Ito mga dilim dito. May mga street light pero pa isa-isa. May mga tambay-tambay sa gilid, mga kabataan. Dito lang tayo. Dito madilim din dito mga buddy. Dito ako 2 beses muntik kong sumemplang. Tag-ulan yan mga buddy. Matubig dito, madulas kasi dito mga buddy. Itong lubak-lubak na to, butas-butas. At pag tag-ulan kasi to, panay tubig dito, madulas. Hindi ko napansin, butas pala. Muntikan ako dito sumemplang. Pero awan ng Diyos, nakatayo pa rin naman. Hindi naman tayo tuloy ang bumagsak kasi nakontrol pa natin. Kaya doble ingat na ako dyan. Pag basa, pag tag-ulan, doble ingat na ako dyan. Tapos yung mga mababato, marami kasi dito. Itong nadadaanan ko dito mga buddy, marami ding construction site.
at saka mga hardware. Kaya kalimitan dito yung kalsada pag nag-deliver ng buhangin, madulas ang daan, kaya daw iingat din ako dito. Yan, tulad yung mga yan, may mga buhangin sa gilid-gilid. Pag hinahakot nila, delikado yan, madulas yan mga bali sa kulong. Kaya doble ingat. Yan. Wala na tayong masyadong mga kasabayan motorista. Hanap lang tayo ng ano. Nadaan lang din ako hanap ng pasalubong para din sa dalawa kong chikiting kasi nag-aantay pa yan sa akin mga buddy. Sigurado kasi si ate magre-review pa kami. Si ate Ping bukas naman ng umaga review. Isang ginagawa ko sa kanila, dapat bago sila pumasok, yung pag-aaralan nila, make sure ko yan na pag-aaralan na namin ng gabi pa lang para hindi na sila mag-isip masyado pag nasa school na, kasi ganun kasi yung naging way ko ng study dati mga buddy. Mula elementary nung buhay pa yung tatay ko, yun yung nagsanay sa akin na yung pag-aaralan namin kinabukasan or susunod na araw ahead of time, pinag-aaralan na namin. Pinag-aaralan ko na, tinatulong na sa akin, pinapaliwanag din na sa akin yung mga bagay-bagay na gano'n, yung mga hindi ko maintindihan, tinatanong ko na, tapos pinapaliwanag niya na sa akin para pagdating sa school, pag nagtanong yung teacher, alam ko na. So yun yung na-adapt ko sa tatay ko, naging effective naman sa pag-schooling ko dati. Pag-aaral ko naging effective yun, at kahit pa paano hindi naman tayo nawawala sa honor section, sa honor student, honorable student. Yun nakuha kong na-adapt ko sa tatay ko na ginagawa ko sa mga anak ko ngayon, at yun effective din talaga kasi yung mga anak ko ay hindi sa pagyayabang mga body, ay honorable student din sila. Kaya effective, pwede nyo rin gamitin mga body sa inyong mga anak kung matyaga kayo, diba? Kung ako kasi tutok ako sa pag-aaral ng mga bata, mga body. Hindi ako nagpapabaya lalo pag may mga exam. Yan, yung mga make sure ko na bago sila tumungtong sa another level, naintindihan nila yung pinag-aralan nila. Yung in-exam nila ay naintindihan nila. Although maraming nagsasabi na hindi naman daw natin may apply lahat dyan sa ating pamumuhay, pero iba pa rin yung naiintindihan mo. Sa akin kasi yung pananaw ko mga buddy, kahit hindi mo may apply yung mga napag-aaralan mo, iba pa rin sa naiintindihan mo. Iba pa rin yung naiintindihan mo yung mga bagay na ganun, kahit hindi mo minsan na-apply sa buhay, mas magandang naiintindihan mo para kung dumating man yung panahon o time na kailanganin mo yung ganung bagay, at least naiintindihan mo na kung paano siya gagawin. So ganun yung pananaw ko sa buhay mga bali. Ayan, mahaba-haba yung kwentuhan natin mga bali, at salamat, nagtsatsaga kayo na nandyan pa rin kayo kahit ganito lang yung mga vlogs natin. Wala kayo makikita na picture o tao man lang. Salamat. Napatayin ko muna itong camera mga bali, at baka malawbat na kasi tayo. Bibilis ng mga motor. Sa atin naman walang dahilang mabilis kasi pauwi naman na tayo at hindi naman tayo nagmamadali. Kalimitan kasi ganyan mga body, ganyan yung aksidente, yung pagmamadali, pagmabilis, wala namang pupuntahan, wala namang hinahabol, gusto lang nilang mabilis ang takbo. Kaya yun ang hindi natin ina-adapt mga body. Tayo sa pababang part, madilim pa rin mga bali. Yung ilaw ko mababa, pero kung papatayin ko yan, wala mga bali, talong-talo na yung sobrang talo na yung ilaw ko kapag wala yung pinalagay ko na yan.
Hindi mo na talaga makikita yung sa kasalubungan. Binibilihan ko ng salubong. At may checkpoint dito mga buddy ata. Kaya maraming mga motor na nagsisibalikan. Checkpoint dito mga buddy. Checkpoint tayo. Walang may papel naman tayo. May lisensya naman tayo. Yung kagandahan dyan mga buddy, hindi naman tayo pinapara sa lahat ng checkpoint na daanan ko mga buddy. Ang daming bumabalik at ang daming hindi dumidiretso. Kasi pag ko mga buddy, ako malakas yung loob ko kasi kompleto naman ako ng papel, tsaka naka-complete gear naman tayo, naka-helmet naman tayo mga buddy. Kaya yun, bakit kakabahan sa checkpoint, diba? Kakabahan ka lang sa checkpoint kung illegal yung papel mo o kaya alam mo sa sarili mo na meron kang violation. Ay mga buddy, yun, naranasan ko yan. Tsaka hindi naman yan basta-basta manguhuli ang mga pulis kung makikita nila na wala ka namang violation. Tsaka paparahin ka talaga. Kunyari, makita nila na wala kang helmet, talagang una pa lang paparahin ka na talaga nila kasi nga ang iniisip lang din naman nila ay for your safety. Mali lang kasi yung minsan yung indication natin sa mga checkpoint na yan eh. Alam nyo ba mga buddy, kaya nagkakaroon ng checkpoint para yan sa safety natin, para sa safety ng mga motorista at para sa seguridad ng komunidad. Hindi yung iba, ang alam nyo sa checkpoint, sagabal, harang. Yan yung pagkaunawa ng iba sa checkpoint, lalo sa mga minsan hindi ka natin alam naman na sa sarili na wala silang lisensya, di ba? Kaya bakit ka pa mangangahas na magmaneho, di ba? Kung yung iba sila pa yung matapang. Kaya dapat lang lawakan lang natin yung pangunawa natin. Ganyan, hindi yan sagabal sa atin, kundi para sa kaligtasan natin at seguridad ng komunidad. Kasi tignan nila dyan kung may mga riding in tandem, may mga holdapper, di ba? Yan, tignan nila dyan. Ang ganda kaya ng ganyan, may mga checkpoint na ganyan, may mga police. Para sa akin, mas okay nga yan. Kasi iba ayaw nila nang may mga checkpoint, hindi ko ba alam. Tao nga naman mga bago. So yan, dito muna tayo, tignan muna natin kung meron pa kung bukas pa yung binibilang ko ng pasalubong. Sarado na ata. Ay, dito na.